Vice President Sara Duterte daw po ay tatakbo ng pagka-presidente sa 2028, mga kababayan. Sabi po yan at ulat po yan, Vice President ay na-interview po nila, mga kababayan ko na-interview po nila sa isang event, mga kababayan ko. Na-interview po nila to si Vice President at ito po ang mga chika ngayon, mga kapatid. Sinabi daw po di umano nito ni Vice na tatakbo daw siya sa pagka-presidente sa 2028, mga kababayan. Aba, ang aga naman. Ang aga naman nito. Ang aga naman nitong kemerot na to na lumalabas sa social media. 'Di ba? Kung ako tatanungin nyo. Ako, this is a warning kay Vice President. Hindi kita tinatakot, Vice Hindi kita tinatakot I'm to be serious, sa pagiging seryoso. Natatakot ako sa mga decision making mo right now. I'm not threatening you na huwag ka tumakbo. Okay? I'm not threatening you. Hindi kita pinipigilan. Hindi rin kita pinagbabawalan. It's your choice and gusto mo yan, 'di ba? At plano mo talaga sa buhay mo yan. Sana hindi gusto ng ibang tao. Yun ang gusto ko Kasi mga kababayan, ako nagwo-worry ako unang-una, ang aga niyan nagproklama. 'Di ba? Kung totoo man yan, mga kababayan ko, shout out to JG, kung totoo man yan, mga kapatid, ang aga niyang nagproklama. Natatakbo siya ng presidente for 2028. Ano na naman ang sasabihin sa'yo ng mga tao? Atat ka na naman. 'Di ba? Ano na naman ang sasabihin sa'yo ng mga bashers mo? Ano na naman sasabihin sa'yo ng sambayan ng Pilipino ng madlang people? Pagsasabihan ka na naman na atat ka na naman na tumakbo. Atat ka na naman sa posisyon. 'Di ba? Atat ka na. Pag may nangyari diyan kay Marcos Jr., yari ka, ikaw ang sisisihin. Yan ang mangyayari diyan. No? Tama na yung mga kamote analysis ng ibang tropa natin na plano pa nilang kasi tigil-tigilan nyo na rin yung mga vlogger na sobra and exaggerated na makapagkwento, no? Yung mga exaggerated na mga influencer makapagkwento na eto na babanggain na ni Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Walang ganun. Hindi porke sinabi ng Vice President na ganito, na sinabi ni Vice President Sara na tatakbo siya for President for 2028, bibirahin nyo na kagad na pag-aawayin nyo na yung dalawa. Walang ganun. Diba? Kung gusto ni Sara tumakbo sa 2028, kalayaan niya yun. Diba? Gusto niyang mangyari yun, kalayaan niya yun. And plano niya sa buhay yun. Wala naman tayong pwedeng maging hadlang doon. Di naman natin pwede hadlangan yung gusto nila. Basta tayo, mga kababayan ko, alam natin sa totoo ang ginagawa ng mga yan. Kung maganda o hindi para sa Pilipinas. Tama ba ako, mga kababayan ko? Diba? Hindi natin kailangan hadlangan sila. Kung gusto nilang tumakbo, tumakbo sila. Okay? Basta tayo, ang sa akin, maliwanag ako sa maliwanag, sasabihin ko sa inyo, kung sakaling manalo si Sara, maganda. Kaso, nagwo-worry ako right now kung anong gagawin ng mga tao nasa likod niya. Kasi mga kababayan, tinatanong na po ako ng mga kapatid natin. Mga kapatid, tatakbo si Sara. Tapos sino pa tatakbuhin ni BBBM? Diba? Sino tatakbo ganito? Kanino ka, Koy? Hindi ako against sa dalawa, okay? Hindi ako against sa dalawa. Kung tumakbo man si Martin someday, tumakbo man si Sara someday, walang problema. Given. Kung tumakbo man si Senator Amy someday, walang problema. Mga kababayan ko, atin pa rin yan. Mga kapatid, pagtulong pa rin sa tao yan. In the end, mga kababayan ko, kandidato pa rin yung mga yan. Kanya-kanya ng agenda yan, kanya-kanya ng plano yan, kanya-kanya ng gagawin yan. Huwag nating hayaan na magtalo-talo sila. Sinabi ko nga sa inyo
dapat magkaroon sila ng pagkakaisa para sa taong bayan. Okay? Yan ang gusto ko sabihin sa inyo. Isa pa, mga kababayan ko, na pinupukol din sa akin. Isa pa, mga kababayan ko, kung si Sara tatakbo ng pagka-presidente, sinabi niya in terms of Bisaya, mga kapatid, ako po tatapatin ko kayo, nagdadalawang isip pa ako na iboto siya. Okay? Nagdadalawang isip pa ako right now. Kasi baka mamaya mga kababayan ko, ganito ang mangyari. Yung katulad lang din ng tatay niya. 'Di ba? Yung katulad lang din ng tatay niya, puro mga businessman yung naghahari. 'Di ba? Hindi naman ako papayag doon. 'Di ba? So meron pang nalalabing 4 na taon bago mangyari ang 2028 election, umpisahan niya na magpabango ng pangalan para sa akin. Umpisahan niya na magpabango, ipakita niya na yung kanyang galing talaga. Because to be honest, mga kababayan ko ako hindi sabi ko sa inyo, hindi porke sinuportahan ko yan, hindi porke nakasama ko yan sa event, ay hindi ko sisitahin. Hindi kasi ako satisfied sa nangyayari ngayon sa Department of Education. Okay? Hindi rin ako satisfied sa pagiging Vice President niya. No? Maraming trabaho si Vice President Sara na hindi natin nakikita. Ang gusto namin malaman dito, paano namin makikita yung trabaho ni Vice President? Gusto namin makita yung ginagawa niya. And what we want to see is paano siya nagtatrabaho, unlike to the President na per minuto kahit ng utot ni Presidente nabo-broadcast. Hindi ko naman sinabing gawin ni Vice President yon, no? Ang ibig kong sabihin dito, mga kababayan ko, gumit na siya. Ma'am Ligaya Salvador, pa-order naman ako ng jacket ni Abel na large size. Ay, sige po, PM nyo po ako sa BNK TV. Dito. PM nyo po ako dyan. Ayan, Mama Ligaya Salvador. Diba? Gumit na siya. Besides nun, mga kababayan ko, hindi siya pwedeng maumpog diyan sa gitgitan ng dalawang president ng dalawang pamilya nagtutumpukan. Kasi meron ka pa nagpapasalamat kay PRRD, kay Senator Amy. Alam niyo, wag niyo kung dapat kay BP Sara, siya na yung maging tulay at mediator dito eh. Kung nag-uumpukan na tong mga to, kung nag-uumpukan na yan, parang dapat ka nang umawat at guminta ka na rin. For the sake of the Filipino people, no? Wag niyong hostagein si Senator Amy. Kasi para sa akin to sorry to say this, hino-hostage niyo si Senator Amy. Sa totoo lang, ang ending nito nagkaroon ka ng super ate, dapat si Pangulong Bongbong Marcos ang may super ate. Di ba mga kababayan? Yun ang kinakatakot ko eh. Kaya I just want to remind to everyone, mga kababayan ko, maging mapanuri tayo. Sabi dito, nakbiyahe ni Koy, Janice yata ang princess ko, iinom na red lips pa. Ayan na. Sa totoo lang mga kababayan, dapat tayong maging mapanuri. Dapat tayo. Kaya maaga pa po, magtrabaho po muna kayo. Okay? Napakaaga pa po ng pagpoproklama, pagsasalita sa media. Kung ako po sa inyo, mga kababayan ko, magtrabaho po muna kayo. Okay? Magsilbi po muna tayo sa bawat Pilipino. Kasi yung politika, darating ang oras, mapapalitan din at mapapalitan ang Pangulo. Pero hanggat nakaupo po sana si Pangulong Bongbong Marcos, mawalang galang po sa mga tao na yan, huwag niyo pong intrigahin ng intrigahin. Dahil kahit sino naman pong maupong presidente sa Pilipinas, nobody's perfect, ika nga nila. Walang perpektong administrasyon. Okay? Walang perpektong administrasyon. Mag-matured po kayo.
Kung ako politiko, hindi ko hahayaang maging ganyan yan eh. Para sa mas marami pang detalye, maaring sundan ako dito sa channel na ito. At wag mo na rin kalimutan mag-iwan ng komento sa napanood mong video.